Yun, hi guys, good morning. So, yun, nandito tayo ngayon sa ating bahay ng ating kubo ng ating mga pugo, no. So, yun guys, dito sa kubo na to, tapos na tayo magpakain sa kanila at pero hindi pa natin nalagyan ng tubig dito sa likod. Ayan. So, shout out pala sa inyong lahat sa mga nanonood sa mga videos natin. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe din sa ating YouTube channel. Maraming salamat. And yun. So may i-share ako sa inyo guys dito sa ating pugo. Kasi nung mga nakarang araw, medyo mababa yung itlog nila. Pero sa ngayon is pataas na ng pataas. Yan. Ito yung itlog nila ngayong umaga guys. So kahapon po ito, every morning po tayo nag-harvest, no? Yan, yung itlog nila dito sa kabila, tapos dito sa kabila ito naman. Yan. Yan. So yung pakain pala natin guys is Nutrimart brand at Quellier Mas. Yan. So hindi kita. Yan. So marami siyang corn grits. Ang kagandahan dito, maraming corn grits. At yung mais kasi is matagal tong matunaw sa butse ng pugo, kaya medyo hindi sila gaano madaling magutom, kasi yung corn grits matagal matunaw, no. Kaya ito yung pinili natin at ang ganda naman yung guys, yung resulta, lalo na sa itlog nila. Yung itlog nila is uniform, yung laki. Tapos ang kakapal ng shell. Kaya mas maganda yung brand na to. So baka naman Nutrimart. Hindi, lang. Ito yung resulta sa sa pagkain natin sa kanila. Tapos yung vitamins natin is yung Vitamin Pro. Pero hindi tayo guys nagbibigay ng straight ng vitamins. So alternate lang natin. Tapos yan, nalagyan natin ng ipa, yung itlog nila, yung ipot nila dito sa baba. At hindi na tayo gumagamit ng sapin, no? So dito guys, sa pugo natin, tumataas na yung itlog nila, pataas na ng pataas yung dami ng itlog nila. Kasi yun nga, nalagyan na natin ng harang dyan. So less stress na yung ating mga pugo. Tapos dito din sa kabila, may harang na din. Tapos doon din sa gilid. Pero hindi pa natapos dito. Pero ayos na din yan kasi yung halos may bisita tayo, doon lang naman nila makikita. Tapos dito sa kabila dito, kasi dito sa kabila may dito, may kambing. May bahay ng kambing yan. So kita yung kambing natin yan. So gilid lang ng kambing natin. Kaya hinarangan ko dito para less stress po sila. Ayan. So trapa lang yung gamit natin, no? So sa pagpupugo guys, may kita talaga. Kaya lang dapat alamin mo na yung buwan, kung kailan matumal at kailan mabenta yung itlog. Gawa ngayon nung mga nakarang buwan medyo matumal, no? Kasi yun nga, walang pasok. Tapos bakasyon, no? By December. Pero ngayong January, so January 16 po ngayon, no? Ay medyo tataas na yung At this morning guys, ipapakita ko sa inyo yung ating benta, no? Yan, nakabenta tayo ng nasa 800 na piraso na itlog. Tapos ito yung kita natin. Yan. So hindi na masama kumikita ka ng ng 2,000 a day, no? Pero may mga expenses din naman yun. So pinapakita ko lang sa inyo kasi sa pag-aalaga ng pugo may kita ka talaga dito. Pag inalagaan mo, tapos yung market sa lugar nyo is okay, no? Kasi pag hindi okay yung market ng ng lugar nyo, so mahihirapan ka sa pag-dispose ng mga itlog. Yan. Pero dito sa atin may suki, nakuha din naman tayong suki na nagtitinda ng mga
quick or isaw. So meron tayong nakuha dito sa lugar natin dito sa Bohol. Kaya okay din yung bintahan. So kung magbabala kayong mag-alaga ng pugo, yun palagi kong sinasabi sa inyo na yung market talaga ng itlog, yun yung unang dapat alamin kung okay ba sa lugar na mag-alaga kayo ng pugo. At sa pag-aalaga ng pugo, kung yung dami ng ng langgam, sisiguraduhin mo na yung budget mo kaya din dito, kasi lalabas ka din ng puhunan o kapital dito sa pag-aalaga ng pugo. Kasi yung isang piraso ng pugo na langgam, so dito sa amin is nasa 50 to 60 per head, no? RTL na yun. So mga 25 to 30 days. So yun. Tapos gagawa pa ka pa ng kulungan ng ganito. So mamuhunan, lalabas ka talaga dito ng kapital. Kaya yun una mong gagawin, yung market ng itlog mo, kung mabenta ba sa lugar, no? Kung may nagtitinda ba ng quick, pwede ikaw yung taga-supply pag nag-alaga ng pugo. At yung puhunan mo dito, kapital, yun. So yun guys, yung ating yung ating maikling video. So meron pa dun sa kabila yung ating, so sira na yung pugo na kubo nila dito. Pero ito, umiitlog pa din sila. Yan. So ito yung dalawang cage natin na breeders, no? So dito nilagyan natin ng so shout out pala kay Sir, anong pangalan nun? So ito kasi nagbe-breed tayo for production sa ating mga sisiw, para magkaroon tayo ng sisiw. So ang ginawa natin, meron tayong lalaki dito at saka merong babae, no? Para yung itlog nila is fertile, no? Yan. So mga fertile na po ito, pero hindi pa natin kinukulikta kasi hindi pa tayo yun yung tumitilaok, yun yung lalaki. Yan, mga lalaki po yan. So may mga puti tayo dito na yan, ito mga lalaki po ito. So hindi muna tayo nagkukulikta ng mga itlog, gawa ng hindi pa tayo nagpapapisa, no? Pero pwede na itong incubate, kasi sa amin guys, pag sisit kami o nagpaparis o nag-meeting na kami ng ng lalaki at babae, nagbibilang kami ng araw kung kailan namin i-incubate yun. Sa amin is 1 month, para sure talaga na may similya na yung itlog nila, kasi galing to sa sa layer na pinapakain natin, no? Na pampaitlog lang na feeds. Pero nung nilagyan natin ng lalaki, hindi na tayo nag-change ng nagpalit ng pagkain nila. Layer pa rin. Pero fertile na yun, kasi yun nga may lalaki, no? May male na tayo na nilagay dito, kaya nagiging fertile po ito. So probe na yun, kasi excuse me, yung iba dito na na mga sisi o langgam na pugo, yung doon sa kabila is produce na yun ng ating incubator doon sa ating pugo. So galing po ito sa ating pagbibreed, no? So nagbibreed tayo, pero sa ngayon nag-stop muna kasi malapit din naman yung bakasyon, at i-stop muna tayo, at meron naman tayong mga mag-iitlog pa ng mga langgam, no? Katulad dito. Ito guys, mga for calling na sana, pero since mag 1 year pa sila, meron ditong iba na hindi pa umabot ng 1 taon. So binalik ulit natin na pagpapakain ng na layer. So ito yung pagkain nila. Yan. So inistita natin guys na pagkain na palayer, ito hindi pa natin lagyan kasi hindi pa tayo nagpapakain dito sa kanila. Dito banda sa baba, doon muna sa taas. So ito, nung pinapakainan natin, nag-itlog, pinapakain natin sila ng layer. Merong patay doon. Yan, umiitlog sila ulit. Yan, ito yung itlog nila guys. Yan. So umiitlog na sila ulit, kahit na for calling na sana sila, pero nung walang bumibili, kasi yung una guys, mahina na silang umitlog.
Pero walang bumibili nung kinakaal natin. Kaya ang ginagawa natin, pinapakain na ulit ng layer mask. So, yun, nag-itlog ulit sila. At ito yung itlog nila. Yan. No? So, kung mapansin nyo guys sa pugo nyo, na hindi pa umabot ng ng isang taon, iitlog pa yan. No? So, papakainin mo lang ng papakainin. Yan, umitlog pa sila. Yun yung ginagawa natin. Pinapakain ulit ng layer. Kaya umiitlog. No? At dito din sa kabila guys, meron tayo dito. Pero mga lalaki na po ito lahat. Ito yung produce ng ating pagbibreed. No? So, ito yung mga lalaki na produce. Yung mga babae dito, kinuha na natin. Nilagay natin dito sa, sa cage na to o area. So ito yung mga lalaki. So sinama ko lang dito lahat para isahan yung pagpapakain sa kanila. So yan, pwede natin yung ibenta for cull, no, for meat. Tapos pwede din natin yan i-breed soon pag yung lalaki natin doon is matanda na. Yan. So dito muna sila at pinapakain din naman natin to para hindi mamayat, no? So yan, dito yung pagkainan nila. Yan. So yun lang guys, yung may share ko sa inyo na kung balak yung magpapisa ng ng langgam na pugo, so lagyan nyo ng lalaki para magkaroon ng similya lang yung itlog nila. Katulad nito, may mga lalaki po ito at doon din sa kabila meron din. Kaya yun, fertile yung kanilang itlog dito, no? Kung wala ka namang balak pasisyo o mag-produce ng ganito pugo din, so wag mo nang lagyan ng lalaki. Katayin mo na lang yung lalaki mo para hindi ka magastusan ng pagkain ng kasi yung malalaki guys na pugo, mas malakas din yan kumain katulad ng mga babae. Kaya gusto mo makatipid ng feeds at hindi ka naman nagpapapisa or puproduce ng langgam na pugo, so tanggalin mo na lang yung lalaki mo, no, para mas makatipid ka sa pagkain ng iyong mga halaga. So yun lang guys, and good morning, happy Tuesday. So tuloy na nating papakainin yung ating mga alaga. Ayan. So ito sila. Hindi pa natin yung nabilang yung itlog nila. Good morning.